Celebox. Si Angel Santos ay isang 21 years old na dalaga. Ang kanyang lola at pinsan na lamang ang kasama niya sa buhay at handa siyang gawin ang lahat para sa kanila. Siyempre naman, Daisy, magpinsan tayo, magkadugo. Sino-sino pa bang magdadamayan, di ba? Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Lola Bettina. Handa akong gawin ang lahat para sa inyo. Sa kabilang banda naman ay si Carlos Morris, isang businessman, mayaman at nakatira sa isang mansyon. Sa kabila ng marangyan nitong buhay ay may lungkot pa rin itong nararamdaman. Mag-isa na lang ako sa buhay. Wala akong kapatid at namatay ng mga magulang ko nung 15 ako. Naaksidente ang kotseng sinasakyan namin at ako lang nakasurvive. Paano kaya lalagyan ni Angel ng kulay ang malungkot at matamlay na buhay ng binata? At hanggang saan at ano ang kaya niyang gawin para sa kaniyang pamilya? Magagawa kaya siyang patawarin ni Carlos sa isang sekreto at maling nagawa niya? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Angel, pwede na ba akong manligaw? Single ka pa rin naman, di ba? Hirit ni Berto, ang binatang kapitbahay ni Angel. Ito ay may payat na pangangatawan, buhok na kulay pula at palaging walang suot na t-shirt kaya't litaw na litaw tuloy ang maduming pusod nito. Nakasandal ito sa may poste habang humihit-hit pa ng yosi. Ngumisi si Angel. Maligo ka muna, puro kalandi. Saad niya at nilampasan na ito. Nagtungo na siya sa tindahan ni Aling Lena para umutang na naman ang uulamin nila ngayong araw. Magandang umaga, Aling Lena. Pero mas maganda ka pa po sa umaga. Bati niya at binigyan ito ng isang matamis na ngiti. Kaagad na napakamot ng ulo si Lena nang makitang mukha niya. Ikaw na naman, Angel. Paniguradong uutang ka na naman. Hindi mo pa nga nababayaran ang utang mo kahapon ah. Tumpa ka dyan, Aling Lena. Pautang naman po. Promise babayaran kita sa katapusan. Kahit isang dilata lang po. Wala kasing uulamin sina Lola. May bagong racket ako kaya mababayaran na kita. Dadagdagan ko pang ibabayad ko. Ano, deal? Umismid ang ginang at bahagyang napairap. Ano pa nga ba? Pasalamat ka, love na love ko yung lola mo. Kaya pagbibigyan na naman ulit kita. Pero siguraduhin mong magbabayad ka talaga ha. Tumayo ng tuwid si Angel at sinaluduhan ito. Oo naman, Aling Lena. Hindi naman kita tatakasan eh. At saka alam mo naman kung saan ako nakatira. Kaya alam mo rin kung saan ako hahantingin. Salamat po ulit. Mauna na ako. Malaki ang ngiti niya habang naglalakad siya pauwi sa kanila. Si Angel Santos ay isang 22 anyos na dalaga. Maganda at parang lalaki kung pumorma. Bata pa lang ay kilala na itong astigin sa kanilang lugar. Dahil na rin sa ang kanyang ganda, ay maraming nagtatangkang pumorma sa kanya. Pero wala siyang type sa kanila kaya kung hindi niya dinidedma, kanya namang tinutropa. Matagal nang sumakabilang buhay ang mga magulang ni Angel. Ang kasama na lamang niya sa buhay ay ang kanyang lola Bettina at ang 10 taong gulang niyang pinsan na si Daisy na ulila na rin. Pumasok na siya sa maliit nilang barong-barong. Gawa ito sa pinagtagpi-tagping kahoy at lumang yero. May iilang butas din sa kanilang dingding kaya tinakpan niya na lamang ito ng mga tarpaulin na may mukha ng mga dating tumakbo sa eleksyon. Daisy, maligo ka na. May pasok ka pa sa eskwela, di ba? May dala nga pala akong ulam. Pasensya na. Ito lang ang nakayanan ko. Promise, ibibili kita ng masarap kapag nagkapera ako. Sabi niya kay Daisy, nakakagising lang. Ate Angel, ayos lang naman po. Masarap kaya yung dilata. Salamat ate ha. Tugon ni Daisy habang naluluha pa. Daisy, dilata lang naluluha ka na. Akala ko ba ayos lang? Bakit parang hindi naman ata ayos yung reaksyon mo? Hindi naman ako sa dilata naiiyak, Ate Angel. Masaya lang po ako. Tears of joy po ito.
Bakit ka naman masaya? Kasi po ang swerte ko po sa'yo. Maraming salamat sa lahat, Ate Angel. Nung nawala ang mama at papa ko, hindi ka nagdalawang isip na kupkupin ako. Kayo ni Lola B. Siyempre naman, Daisy. Magpinsan tayo. Magkadugo. Sino pa bang magdadamayan, di ba? Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Lola Bettina. Kayong dalawa na lang ang meron ako. Handa akong gawin ang lahat para sa inyo. Kahit ano. Sagot niya at niyakap ito. Ang aga-aga pa pero daig pa natin ang mga artista sa telenovela sa sobrang drama natin, Daisy. Huwag ka nang umiyak dyan. Sige na, maligo ka na. Baka malit ka pa sa klase mo. Simple lamang ang buhay ni Angel, pero masaya siya sa kung ano lang ang meron siya. Mahirap ang buhay pero kinakaya niya. Si Daisy at ang Lola Bettina niya ang napagkukunan niya ng lakas ng loob at tibay para harapin ang bawat pagsubok sa kanyang buhay. Third year high school lang ang natapos niya. Mas pinili niyang magtrabaho na lang kesa ang mag-aral. Kapag kasi itinuon niya ang buong pansin niya sa pag-aaral, wala siyang mauuwing pera sa bahay nila. Dahil hindi siya nakapagtapos ng high school, doble ang hirap niya sa paghahanap ng trabaho. Wala siyang permanenteng trabaho at parakit-rakit lang siya. Rumarakit siya bilang clown sa mga birthday, waitress sa karinderya, bantay ng isang tindahan, at minsan naman ay nagbebenta siya ng kung ano-ano sa bangketa. Nay, Tay, Lord, bigyan niyo po sana ako ng lakas ngayong araw at gabayan niyo po sana ako. Dasal niya habang naglalakad siya, papunta sa tindahan na babantayan niya ngayong araw. Nakatingala pa siya sa langit kaya muntik na tuloy siyang madapa. Tulong! May magnanakaw! Rinig niyang sigaw ng isang babae. Nilingon niya ito at nakita niyang papunta sa direksyon niya ang magnanakaw. Bago pa man ito makatakas ay nahulin na niya ang braso nito. Walang kahirap-hirap niya itong pinilipit. Aray ko, miss! Ang sakit! Daing ng lalaking snatcher habang pilit na kumakawala sa mahigpit niyang pagkakahawak. Mas masasaktan ka pa kapag hindi mo binitawan yung bag na hawak mo. So ano, tititigan mo na lang ba ako o bibitawan mo na yan? O baka naman gusto mong mas masaktan pa? Kung hindi mo nitatanong, magaling akong sumipa, sumuntok, sumabunot at sumampal. Gusto mong masampulan, ha? Eto na oh. Ayan na yung bag. Tantanan mo na ako. Kabadong sambit ng lalaki at dahan-dahang iniabot ang bag. Ano ka, sinuswerte? Hindi porket binalik mo na tong bag absuelto ka na agad. Kailangan mong pagbayaran ng kasalanan mo. Ani Angel at binatukan pa ito. Lumingas siya sa paligid at sakto namang may dumaang mga tanod. Manong Kador, kayo na pong bahala sa lalaking to. Sabi niya at kagad namang hinawakan ng mga tanod ang snatcher. Iba ka talaga, Angel. Ikaw talaga ang kilabot ng mga magnanakaw. Pang-100 beses ka na yatang nakahuli ng masasamang loob dito sa lugar natin. Sasabihan ko si chairman para naman mabigyan ka ng reward sa kabayanihan mo. Huwag ka na pong mag-abala, Mang Kador. Hindi ko po kailangan ng reward at saka malas lang talaga ang mga snatcher na to kasi nahuhuli ko sila sa akto. O sige, alis na kami. Dadalhin na namin ang isang to sa barangay. Paalam ni Mang Kador at kinaladkad na nila ang lalaki. Salamat sa tulong mo, Angel. Bagay talaga sa iyong pangalan mo. Para kang anghel sa kabaitan. Tanggapin mo sana itong konting pera bilang pasasalamat ko sa iyo. Mamalasin ka kapag tinanggihan mo ito. Saad ng babaeng tinulungan niya, sa palitan pa itong naglagay ng pera sa kamay niya. Ibabalik niya sana kaso sumunod na ito sa mga tanod. Napatitig si Angel sa 500 na ibinigay ng babae sa kanya. Pagkatapos ay tumingala siya sa kalangitan. Hindi ko naman kailangan ng kapalit sa ginawa ko pero thank you po Lord. Thank you po sa blessing na ito. Mabibilan ko na ng masarap na ulam sa Lola at Daisy. Narating na niya ang babantayan niyang tindahan. Isa itong malaking tindahan ng mga itlog. Half day lang ang trabaho niya sa kanila. May tinulungan kasi siya noong nakaraan at bilang pasasalamat ay binigyan siya ng trabaho sa tindahang ito. Late ka na naman sa trabaho ah. Dapat sa'yo tinatanggal na
Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kinuha ka pa ni Madam at pinagtrabaho dito. Napakarami na ng tauhan nila at dumagdag ka pa talaga. Punan ni Rose ang kasamahan niya sa trabaho. Mula pa man noong unang araw niya ay sinusungitan na siya nito. Anong late na naman eh? Ito palang unang beses na nalate ako sa trabaho. At saka 8:00 pa lang ng umaga. Huwag kang sumimangot at huwag mo munang ikunot niyang noo mo. Try mong umiti at subukan mo ring maging mabait. Kung hirap kang gawin yon, pwede kitang turuan. Kalmado niyang sinabi at nginitian pa ito. Umirap si Rose at maarteng naghawi ng buhok. Mahaba ang buhok nito kaya tumama pa ito sa kaniyang muka. Napaubos siya nang makain ang buhok nito. Che, wag mo akong pangaralan, Angel, at wag kang umarte na parang ang bait-bait mo. Bait-baitan ka lang naman. Pabida ka masyado. At tinalikuran na siya ni Rose. Napakamot siya sa kaniyang batok habang sinusundan ito ng tingin. Malalim siyang napabuntong hininga. Hay, ano bang nagawa ko sa kanya? Bakit bang init ng dugo niya sa akin? Try niya kayang maligo sa swimming pool na puno ng yelo para naman lumamig ng mainit niyang ulo. Hindi na lamang niya pinatulan pa ang pagtataray ni Rose at mas pinili na lang niyang mag-focus na lamang sa kaniyang trabaho. Pagkatapos ng trabaho niya ay dumaan muna siya sa sementeryo. Death anniversary kasi ng nanay niya. Umupo siya sa tabi ng puntod nito, tsaka niya ito marahang hinaplos. Hi, Nay. Kumusta ka? Sana masaya ka kung nasan ka man ngayon. Kasama mo po ba dyan si tatay? Miss na miss ko na po kayong dalawa. Ilang taon ko lang kayong nakasama pero hindi ko makakalimutan ang lahat ng alaala ko na kasama ko kayo. Saad niya at pinunasan ang kaniyang luha. Ang hirap ng buhay pero kinaya ko. Hindi ko nagawa yung pangarap natin na magiging isang doktor ako balang araw pero sana po proud pa rin kayo sa akin. Pangako po, kapag yumaman na ako at naging milyonarya, mag-aaral ako ng medisina. Magiging doktor ako balang araw. Natigilan siya nang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag ang Lola Bettina niya kaya kagad niya itong sinagot. Hello, La? Napatawag po kayo. May problema po ba? Angel, si Daisy. Anong nangyari kay Daisy, La? Isinugod ko siya sa ospital. Nagpatulong ako sa mga kapitbahay natin. Kaninang tanghali pa kami nandito. Hindi kita natawagan agad dahil wala akong load at kinausap pa ako ng mga doktor. Kinabahan si Angel. Mabilis niyang nilisan ang sementeryo. Halos madapa pa siya sa sobrang pagmamadali. Bakit po? Napano po ba si Daisy, La? Mas mabuti kung sa personal mo na mismo malaman. Papunta na po ako dyan. Makalipas ang ilang minuto, ay narating na niya ang ospital. Nakita niyang umiiyak si Lola Bettina. La, nasan si Daisy? Nasa loob, natutulog. Medyo maayos na ang kalagayan niya. Lumabas lang ako para umiyak. Ayoko kasing marinig pa niya ang pag-iyak ko. Ano po ba kasing nangyari, La? Bigla na lang siyang sumigaw kanina. Masakit raw. Hindi ko alam kung saang parte ang masakit. Nag-bleeding din siya hanggang sa nawala na lang siya ng malay kanina. Napansin na rin ng doktor ang napakaraming pasa sa iba't ibang parte ng katawan ni Daisy. Kinuhanan na siya ng iba't ibang sample para sa laboratory test niya. Posibleng may cancer si Daisy. Leukemia. Parehong sintomas ang nakita sa kanya ngayon at sa nanay niya noon. Nangihina ang mga tuhod ni Angel at napaupo na lamang siya sa sahig. Leukemia kasi ang kinamatay ng nanay ni Daisy 5 years ago at hindi na ito nakasurvive pa. Makalipas ang ilang araw na pananatili ni Daisy sa ospital, ay kinumpirma ng doktor na may cancer ito at kailangan ng maisalang sa chemotherapy sa lalong madaling panahon. Nangangayayat at namumutla ng bata. Wala rin itong ganang kumain. Ate, huwag mo na lang akong ipagamot. Masyadong mahal. Ihintayin ko na lang kung kailan ako mamamatay.
Hindi ka mamamatay, Daisy. At kahit gaano pa kamahal yung chemotherapy na yan, ipapagamot pa rin kita. Gagawa ko ng paraan. Kung kailangan kong kumahid at mangutang, gagawin ko para sa'yo. Huwag kang panghinaan ng loob, okay? Gagaling ka. Naniwala ka. Maniwala tayo. May awa ang Diyos. Lumaban ka, please. Para sa amin ni Lola Bettina. Gusto ka pa naming makasama, Daisy. 3 na lang tayo. Huwag mo nang bawasan pa. Ipagdadasal kita, apo. At habang naghahanap ng pera ang ate mo, ako naman ang magbabantay sa'yo. Hindi kita iiwan. Kami ang bahala sa'yo. Sabat naman ni Lola Bettina. Tipid na ngumiti si Daisy. Kita pa rin ang lungkot sa mga mata nito. Lalaban po ako para sa inyo. Pangako ko yan. Determinado nitong sambit. Marahang hinaplos ni Angel ang mukha ng kaniyang pinsan. Sa ngayon ay aalis muna ako, ha? Maghahanap muna ako ng pera. Babalik ako rito mamaya para dalhan kayo ng pagkain. Sana naman kumain ka na. Kailangan mo ng lakas. Ang sabi kasi ni Doc, matapang ang gamot sa chemotherapy at kailangang malusog at malakas ka bago ka mag-undergo ng chemo. Bilin niya bago niya nilisan ng ospital. Sa mga sumunod na araw ay todo kayod si Angel. Pati pagiging kargador sa palengke pinasok na niya para lang madagdagan ang ipon niya. Kahit anong sipag niya, hindi pa rin sasapat ang kinikita niya. Ni hindi ito umabot ng 10,000. Umuwi muna siya sa bahay nila para makapagpahinga saglit. Pero bago yon, ay dumaan muna siya sa tindahan ni Aling Lena para bumili ng mga sabon at iba pang kakailanganin ni na Daisy at Lola Bettina sa ospital. Aling Lena, pabili po! Sigaw niya habang kinakatok ang maliit na pinto sa tindahan nito. Sige, mamayang gabi na natin aakyatin. Tiba-tiba tayo ron. Sa laki ba naman ng mansyon? Marami tayong makukuha. Napatingin si Angel kay Berto at sa isa pa niyang kapitbahay na si Martin. Kagad siyang napangiwi. Si Martin kasi ay kilalang bad boy sa lugar nila. Labas-masok na ito sa kulungan. Hoy, ano na naman yung pinag-uusapan niyo dyan, ha? Sita niya sa dalawa. Sabay na napalingon ang mga ito sa kanya. Nandyan ka pala, Angel. Mabuti. Gusto mo bang sumama sa amin? Ani Berto. Sumama saan? Ano naman ang gagawin yung kalokohan, ha? Hinila siya ni Berto sa isang sulok. Aray naman, Berto! Yung braso ko! Bakit ka ba nangihila? Reklamo niya sabay hawi sa kamay nito. May iaalok ako sa iyo, Angel. Makikinabang ka dito. Ano naman yan, ha? At huwag kang magyosi sa harapan ko? Ang baho! Ang sungit mo naman. Pero naintindihan ko kung bakit mainit ang ulo mo. Marami kang problemang iniisip. Idagdag pa yung tungkol sa pinsan mong si Daisy. May cancer yun, di ba? Ang bilis namang kumalat ng chismis. Paano mo naman nalaman yan, Aber? Hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga itong iaalok ko sa'yo. Alam kong kailangan mo ng malaking halaga ng pera. Daan-daang libo ang kailangan mo, di ba? Humalukip-kip si Angel at kinunutan ito ng noo. Ano bang iaalok mo sa akin? Babayaran mo ba ako kapalit ang katawan ko? Asa ka. Hindi ako magbebenta ng laman. Ibibigay ko lang tong katawan ko sa magiging future husband ko. Hinaplos ni Berto ang braso niya. Sexy ka at type kita pero hindi kita kailangan tikman ngayon. Iba ang gagawin natin. Balak namin ni Martin na nakawan yung mansyon sa kabilang kanto. Mayaman ang nakatira doon kaya paniguradong marami tayong makukuha. Magkakaroon tayo ng maraming pera. Baka nga may ginto pa doon. Kagad niyang tinulak si Berto. Sira ka ba? Anong magnanakaw? Hindi ako ganyang klase ng tao. Hindi ko magagawa yan. Napaiwas siya ng tingin at mariing na ikuyom ang kaniyang kamao. Bahala ka. Kapag hindi ka pa nakaipon ng sapat na pera para sa pinsan mo, pwede siyang mamatay. Kapag inakyat natin yung mansyon, mas mapapadali ang buhay niyo. Mas mabilis magagamot si Daisy. Kapag nakapagdesisyon ka na, sumunod ka lang sa amin sa mansyon mamayang 7:00. Pangungumbinsi ni Berto at tinalikuran na siya nito.
Huminga siya ng malalim. Noong dinalaw niya si Daisy sa ospital, ay hindi pa rin mawala sa isip niya ang alok ni Berto. Tama si Berto. Malaking tulong yun sa amin. Pero isang krimen yun. Pwede akong makulong kapag nahuli ako. Bakit ka ba nagsasalita ng mag-isa, Ate Angel? At saka sino po ang makukulong? Kuryosong tanong ni Daisy. Namutla siya at peking ngumiti. Yung bida sa palabas na pinapanood ni Lola, yun yung makukulong. Palusot niya. Mula pa man noon ay palagi nang ginagawa ni Angel ang tama. Yun kasi ang bili ng mga magulang niya. Palagi niyang pinipili ang kabutihan kesa sa kasamaan, ngunit isang malaking desisyon ang ginawa niya na alam niyang pagsisisihan niya rin sa huli. Umayag siya sa alok ni Berto at sinundan niya ito sa mansyon na aakyatin nila ngayong gabi. Kaagad na sumilay ang ngiti sa labi ni Berto nung nakita siya nitong paparating. Aking anghel, mabuti naman at sumunod ka dito. Bati ni Berto habang nakasandal sa malaking puno na nasa tapat lang ng mansyon. Kasama rin ito si Martin na may kinakausap naman sa telepono. Ito na ang una't huling beses na gagawin ko to, Berto. Kung hindi ko lang kailangan ng malaking halaga ng pera, hindi ko gagawin to. Inakbayan siya ni Berto. Tama ang desisyon mo, Angel. Paniguradong masasolve yung problema mo pagkatapos nating pasukin yung mansyon. Hindi pa ba tayo magsisimula? Excited ka naman masyado. Kunin mo itong bag. Dito mo ilalagay ang lahat ng mananakaw mo. Isuot mo na rin to para matakpan niyang magandang mukha mo. Ani Berto sabay abot ng bonnet. Medyo may amoy ang bonnet pero isinuot niya pa rin ito. Tara na, pasukin na natin. Sabi ni Martin at nauna na itong naglakad papalapit sa padera. Walang kahirap-hirap na inakyat ni Martin ang padera. Napanganga na lamang si Angel. Nilingon tuloy siya ni Berto. Marunong ka bang umakyat ng pader? Marunong naman si Angel pero masyadong mataas ang pader na aakyatin nila. Hindi niya kayang ginawa ng kasamahan nilang si Martin. Sa huli, ay kinailangan niyang apakan ang balikat ni Berto para lang makaabot siya sa tuktok. Ang bigat mo pala, Angel. Parang lulubog na ang balikat ko. Amoy tae pa yung sapatos mo. Daing ni Berto at hirap na. Halos malagutan na ito ng hininga. Nasipa pa ni Angel ang mukha nito. Matagumpay nilang naakyat ang pader. Naglakad naman sila patungo sa pinto. Wala tayong susi. Paano natin mabubuksan yan? Ngumisi si Martin at nilabas ang isang paperclip. Sinundot nito ang lakat na buksan na agad nito ang pinto. Professional magnanakaw talaga itong si Martin. Curious tuloy ako kung ilang bahay nang ninakawan niya. Siniko siya ni Berto. Idol ko nga yung si Martin. Ang astig niya, di ba? Anong astig sa magnanakaw, Berto? Masamang magnakaw. At kung maraming beses na yung nagawa ni Martin, marami na siyang minus point sa langit. Hindi dapat ang kagaya niyang iniidolo mo. Grabe ka naman magsalita, Angel. Baka nakakalimutan mo. Kasama ka namin magnanakaw ngayon. Wala ka na rin pinagkaiba kay Martin. Saglit na natahimik si Angel. Mamaya na lang tayo mag-usap, aking anghel. Nakawin mo na ang lahat ng pwedeng nakawin. Paalam ni Berto at lumiko na ito sa kanang bahagi ng hallway. Ikinumpara niya pa talaga ako kay Martin. Napakalaki kaya ng pagkakaiba namin. Magnanakaw ako para sa chemotherapy ni Daisy. Si Martin naman ay magnanakaw kasi hobby niya na yun. Seryoso niyang sinabi. Lord, sorry po, promise. Ito na ang huling beses na gagawin ko to. Sana mapatawad ako ng mga magulang ko dyan sa langit. Malawak ang mansyon at maganda rin ang disenyo nito. Sa ikalawang palapag na assign si Angel, kasama si Martin. Isa-isa nilang pinasok ang mga kwarto at kinuha ang mga dapat kunin. Wala namang mananakaw sa kwartong to. Kanina pa tayo dito pero wala namang mga alahas. Baka sign na to na umuwi na lang tayo. Kung wala tayong makukuha dito, mas mabuti pang umalis na lang tayo bago pa tayo mahuli ng may-ari. Pagak na natawa si Martin. Naduduwag ka ba, Angel?
Hindi mo may papagamot ang pinsan mo kung magduduwag-duwagan ka lang dyan. Yang kaduwagan mo o yung buhay ng pinsan mong si Daisy? Hindi sumagot si Angel at lumapit na lamang siya sa kabilang kwarto. May nakita siyang mga relo kaya kagad niya itong sinilid sa kanyang bag. Nakalak ng ibang kwarto kaya naman dumiretso na lamang siya sa silid na nasa dulo ng hallway. Nakaawang kasi ang pinto roon. Tahimik ang kwarto noong pumasok siya. Nakasindi ang ilaw. May nakita siyang mga alahas sa bedside table. Hindi niya ito kinuha dahil may ibang nakaagaw ng atensyon niya. Namataan niya ang isang lalaki na mahimbing nang natutulog. Guwapo at may mala-foreigner itong muka. Nakakaakit ding tingnan ang nunal nito sa gilid ng mata. Nawala na siya sa focus at bigla na lamang tumambol ng napakalakas at napakabilis ang puso niya. Hinubad niya ang suot niyang mask para makahinga saglit. Humakbang siya papalapit sa lalaki. Habang tinitignan niya ang mukha nito, parang nakikita na niya ang future niya kasama ito. Ang gwapo naman ng taong to. May gantong mukha pa pala dito sa lugar namin. Akala ko puro kamukha lang ni Bert ang makikita ko. Ang himbing ng tulog niya. Sa bagay, mayaman eh. Parang wala siyang iniisip na problema. Bulong niya sa kawalan. Biglang gumalaw ang katawan ng lalaki. Kabadong sinuot ni Angel ang bonnet. Nagmulat ng mga mata ang lalaki. Kaya mabilis niyang dinampot ang mga alahas sa side table at saka siya kumaripas ng takbo paalis. Para na siyang aatakihin sa sobrang kaba. Nakasalubong pa niya si Martin na takang-taka naman sa kanya at napatakbo na rin ito. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka ba't tumatakbo? Nagising na yung may-ari ng bahay. Kailangan na nating makaalis dito. Nalaglag ang dalang bag ni Martin at babalik pa sana ito pero nakita na nilang papalapit ang lalaki. Noong una ay nahihirapan si Angel na akyatin ang gate pero sa sobrang kaba at pagmamadali ay walang kahirap-hirap niya itong naakyat. Nagsiksikan silang tatlo sa motor ni Berto na wala man lang plate number. Si Berto ang nagmamaneho at nasa likod naman ito si Martin. Si Angel naman ang nasa hulihan. Bad trip naman. Bakit ba nagising yun? May ginawa ka ba, Angel? Inis na sabi ni Martin. Wala akong ginawa. Basta lang siyang nagising. Mabuti nga sinabihan pa kita kundi malamang sa malamang nahuli ka na. Depensa niya. Anong mabuti sa nangyari eh? Naiwan yung bag na may lamang alahas at pera. Wala tuloy akong nakuha. Asik ni Martin at halos gusto na siyang itapon paalis ng motor. Tumigil sila sa bahay ni Martin. Nagwala ito at pinagtatapon ang mga gamit. Palpak! Pumalpak pa talaga tayo. Kasalanan mo to, Angel. Paano ko naging kasalanan, Martin? Hindi naman ako may hawak ng bag na yon. Huwag mong isisi sa akin ang katanghan mo. Kaagad na pumagit na si Berto sa kanila. Kumalma muna kayong dalawa. Ang iint naman ng ulo nyo. May nakuha naman ako kahit papano. May bebenta pa rin naman natin to. Yun nga lang, konti lang ang paghahatian natin. Masama ang tingin ni Martin kay Angel. Ikaw, Angel, anong nakuha mo? Wala akong nakuha. Pagsisinungaling niya. Pinagsisihan niya na ang pagsama niya kina Martin at Berto. Muntik na siyang mapahamak. May nakuha siyang mga relo, kwintas at bracelet pero ayaw niyang ipaalam sa kanila. Balak niya kasing isoli ang mga ito. Habang tinatakasan nila yung may-ari kanina, ay bigla niyang naisip si Daisy. Alam niyang hindi ito matutuwa sa ginawa niya. Isa ka rin palang tangay eh. Bakit ba kasi isinama pa natin ang isang to, Berto? Wala naman palang silbitong si Angel. Singhal ni Martin. Hindi ito maaari. Kailangan nating bumalik sa mansyon. Kailangan natin ng bagong plano. At may naisip na ako. May inilahad na isang brown envelope si Martin. Kunot noong sinilip ni Angel ang nilalaman nun. Bumungad sa kaniyang ilang papeles at picture ng may-ari ng mansyon na ninakaw nila. Ang lalaking niyan ay si Carlos Morris, 28 anyos at isang negosyante, mayaman at nanggaling sa marangyang angkan.
Magaling sa larangan ng pagninegosyo ang lalaking yan. Mag-isa na lang siya sa mansyon dahil matagal nang wala ang mga magulang niya at wala rin siyang mga kasambahay. Naghahanap siya kaya sakto ka sa posisyon na yun, Angel. Mag-a-apply ka bilang katulong sa mansyon ni Carlos Morris. Kapag nakapasok ka na, kunin mo ang loob niya para mas madali mo siyang mananakawan. Paliwanag ni Martin. At bakit ko naman gagawin yun, Martin? Hindi ko na uulitin yung ginawa ko. Biglang naglabas ng armas si Martin at tinutok ito sa kanya. Hoy Martin, ibaba mo yan! Awat ni Berto pero hinawi lang ito ni Martin. Isang kalabit ko lang nitong gatilyo. Sasabog yung bungo mo, Angel. Kapag hindi mo sinunod ang gusto ko, mamamaalam ka na sa mundo at huwag na huwag kang magsusumbong sa mga pulis. Tandaan mo, kasama ka naming nagnakaw sa bahay ni Carlos Morris. Dawit ka sa krimen. Mariing pagbabanta ni Martin na tumawa pa ito ng malakas. Namutla si Angel. Sa huli ay pumayag na rin siya. Oo, natatakot siya sa pwedeng gawin ni Martin pero susundin niya ang plano para gawin ng tama. May iba siyang plano. Wala na siyang balak na nakawan pa si Carlos. Ang gusto na lamang niyang mangyari ay ang kilalanin ito ng mabuti at maibalik ang lahat ng alahas na nanakaw niya. Bago natapos ang gabing yon, ay dumaan muna siya sa simbahan para humingi ng tawad sa nagawa niyang kasalanan. Napaluhod pa siya at umiyak ng umiyak. Ilang araw niyang pinagtaguan si Martin. Hindi pa siya handang gawin ang pinaplano nila. Hindi mo ba talaga susundin ang utos ko, Angel? Asik ni Martin na bigla-bigla na lamang sumulpot sa ospital kung saan naka-admit si Daisy. Anong ginagawa mo dito, Martin? Baka makita ka ng lola ko. Talagang magpapakita ako sa kanila at sasabihin kong ginawa mo kapag hindi mo pa ako sinunod. Hindi ka ba makapaghintay ha? Hindi pa ako handang... Sinakal siya bigla ni Martin. Ano ba, Martin? Hindi ako makahinga. Hindi lang itong aabutin mo sa akin kapag hindi mo sinunod ang gusto ko, Angel. Kilala mo ko at alam mo kung anong kaya kong gawin. Wala akong sinasanto. Oo na. Gagawin ko na. Pagsuko niya at tinantanan na rin ang leeg niya. Habol-habol niya ang kaniyang hininga. Mabuti naman at nagkakaintindihan na tayo. Ito ang resume mo. Ginawa na kita. Bukas na bukas din ay mag-apply ka na. Baka maunahan ka pa ng iba. Utos ni Martin at naglakad na ito paalis. Malalim na napabuntong hininga si Angel. Kinabukasan ay inihatid siya ni Berto sa mansyon. Galingan mo sa pag-apply para matanggap kagad ni Carlos Morris. Alam mo naman kung anong mangyayari sa'yo kapag hindi nasunod ang plano ni Martin, di ba? May araw din sa akin ng Martin na yon, Berto. Ipapabarang ko siya. Pasensya ka na, Angel. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ako ang naglagay sa sitwasyon na to. Tinapik ni Angel ang balikat nito. Hindi ka nagkakamali. Ikaw talagang may kasalanan. Salamat nga pala sa paghatid. Makakaalis ka na. Baka makita ka pa nung Carlos Morris. Noong nakaalis na si Berto, ay tsaka pa lamang niya pinindot ang doorbell. Maya-maya pa'y bumukas ang gate at napaubos siya sa bumungad sa kanya. Anong kailangan mo, miss? Sunod-sunod siyang napalunok at pasimple itong hinagod ng tingin. Isang manipis na boxer short lamang ang suot ng lalaking nakatayo sa kaniyang harapan. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Carlos Morris, ang may-ari ng mansyon. Bukod sa gwapong muka, may magandang pangangatawan din si Carlos. Pwede ng pang-ulam ang biceps at abs nito. Good morning, Sir Carlos. Kumunot ang noo ni Carlos. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Luminga sa paligid si Angel na para bang mahahanap niya roon ang kasagutan. Napakamot siya sa kanyang ulo at saka muling ibinalik ang tingin niya kay Carlos. Nabasa ko sa magazine. Nakita kita doon. Palusot niya. Tumangon naman si Carlos kahit na bahagya pa ring nakakunot ang noo nito. Anong may tutulong ko sa'yo? Mag-a-apply po sana ako bilang maid.
Inilahad niya ang dala niyang resume. Angel Santos pala ang pangalan mo. Ipapacheck ko ito mamaya sa pulis. Namutla siya sa sinabi nito. Pulis? Bakit may pulis po, sir? Para malaman ko kung masamang tao ka ba o hindi. Pero mukhang hindi naman kailangan. Wala naman sa itsura mo ang pagiging kriminal. Pero mas mabuti na rin yung nag-iingat ako. Minsan, kung sino pa yung mukhang inosente, sila pa yung mas may kakayahang gumawa ng masama. Seryosong sinabi ni Carlos na nagpakabog sa dibdib niya. Sakto, kakaresign lang ng kasambahay ko. Ano-ano ba ang kaya mong gawin? Kaya ko pong magluto, maglaba, maglinis ng bahay, mamlansya, kumanta, sumayaw, tumambling, mag-rap, lahat na po, sir. Maliban na lang sa paglipad. Angel ang pangalan ko pero wala akong pakpak kaya hindi ako makakalipad. Tanggap ka na. Po? Agad-agad? Bakit? Ayaw mo ba? Gusto ko po, sir. Salamat po. Pwede ka na bang magsimula ngayong araw? Gutom na kasi ako eh. Pwede mo ba akong ipagluto? Nakangiting tumango si Angel at iginiya naman siya ni Carlos papasok ng mansyon. Ano bang gusto mong lutuin ko, sir? Marunong ka bang magluto ng sinigang? Opo, sir. Specialty yan ng lola ko. At bata pa lang ako ay itinuro niya na sa akin yan kung paano gawin ng isang perfect na sinigang. Pwede ka nang magluto. Tawagin mo na lang ako kapag tapos ka na. Ani Carlos at umakyat na ito patungo sa ikalawang palapag. Sinimula naman ni Angel ang pagluluto. Habang naghihiwasan ng mga rikado sa bigla niyang naalala yung kagabi na inakyat nilang mansyon. Nagkokonsensya siya sa ginawa niya. Nadala lang siya sa panunulusol ni Berto at sa pangangailangan niya ng pera para sa pinsan niya. Kung may babalik ko lang ang oras, hindi na sana ako sumama kina Berto. Nagkamali ako. Bakit ba? Nagpadala ako sa mga sinabi nila. Naiiling niyang sambit. Sasarapan ko na lang tong sinigang para kahit papano ay makabawi ako kay Sir Carlos. Noong natapos siya sa pagluluto ay inihain na niya ito sa dining table. Pinuntahan na rin niya si Carlos. Saan kaya nagpunta si Sir Carlos? Kamot ulo niyang tanong. Nakita niya itong lumabas sa isang silid. Sir Carlos, nandyan ka lang pala. Luto na po yung sinigang. Sigurado ka bang masarap ang luto mo? Hindi po eh. Ang sabi ko kanina, marunong ako magluto. Hindi ko naman sinabi na masarap akong magluto, sir. Umarko ang kilay ni Carlos. Joke lang, sir. Siyempre masarap yung niluto ko. Lasang sinigang talaga. Habang tinitikman ni Carlos ang sinigang, ay nakaabang naman siya sa magiging reaksyon nito. Confident naman siya na sinarapan niya ang luto niya pero iba't iba ang panlasa ng bawat tao. At kinakabahan siya na baka hindi nito magustuhan ang ginawa niya. Bakit mo ba ako tinititigan, Angel? Mas mabuti pa kung umupo ka na lang at saluhan mo ko. Busog pa po ako, sir. Salamat po sa alok niyo, sir. Kanina mo pa tinitikman yung sinigang pero wala akong makitang reaksyon sa mukha mo. Hindi ka ba nasarapan, sir? Umiling si Carlos. Nanlumo siya. Sorry, sir. Ang yabang ko kanina tapos hindi mo naman pala nagustuhan yung luto ko. Calm down, Angel. Hindi masarap ang luto mo dahil sobrang sarap talaga. Tama ang sinabi mo. Masarap ang sinigang mo. Puri ni Carlos at nginitian siya. Para namang may humaplos sa puso ni Angel. Masaya siya kapag nagluluto pero mas masaya siya kapag nagugustuhan ng iba ang luto niya. Sa sarap mong magluto, pwede ka na magtayo ng restaurant. Restaurant? Hindi naman po ako bagay dun, sir. Karinderya level muna siguro. Bigla ko tuloy naalala ang mami ko sa luto mo. Nung bata pa ako, palagi kong nire-request kay mami ang sinigang. Paborito ko kasi yun. Lalo na kung luto niya. Ngayon ay, luto mo na ang magiging paborito ko, Angel. May talento ka sa pagluluto. Nasaan na ba ang mami mo, sir? At yung daddy mo o mga kapatid? Hindi ka ba natatakot na mag-isa ka lang dito sa napakalaki mong bahay?
Mag-isa na lang ako sa buhay. Wala akong kapatid at namatay ang parents ko nung 15 ako. Naaksidente ang kotseng sinasakyan namin at ako lang ang nakasurvive. Nanlaki ang mga mata ni Angel at may konting kirot sa dibdib niya. Halos pareho kasi ang naging takbo ng buhay nila. Pareho pala tayo, Sir Carlos. Ulila ka na rin? Gulat na tanong ni Carlos. Tumagal ang pagtitig nila sa mata ng bawat isa. Malungkot na ngumiti si Angel. Opo, bata pa lang ako nung nawala ang mga magulang ko. Pero hindi naman ako mag-isa sa buhay ngayon. Nung nawala si nanay at tatay ay kinupkup ako ng lola ko, si Lola Bettina. Siya rin ang nagturo sa akin magluto. At saka kasama ko rin yung isa kong pinsan na si Daisy. Ulila na rin siya. Ang hirap no, yung tipong babangon ka sa umaga nang wala na sila. Hindi mo na sila makakausap pa at hindi na nila masasagot yung mga gusto mong itanong. Kung pwede lang, sana ako na lang yung namatay. Tama ka po, sir. Mahirap mawala ng mahal sa buhay pero may dahilan kung bakit nawala sila at kung bakit buhay ka pa. Kung maririnig ka lang ng mga magulang mo, sigurado ako na hindi nila gugustuhin malagay ka sa kinaroroonan nila ngayon. Ganyan din naman ako mag-isip nun, sir. Pero nagbago ang lahat nung dumating sa buhay ko sina Lola B at Daisy. Binigyan nila ako ng pag-asa at liwanag sa buhay. Ginusto kong mabuhay at lumaban. Bumangon at magpakatatag para sa kanila. Wala naman akong ibang pamilya, Angel. Yung mga kamag-anak ko, hindi ko na alam kung nasan sila. Wala naman akong lola at pinsan na malalapitan. Hindi kagaya mo. Sir, naniniwala ako na darating din sa tamang panahon ng taong magbibigay sa'yo ng pag-asa at inspirasyon na mas mahalin ang buhay mo. Isang tao na makakasama mo at magpapasaya sa'yo. Pero habang wala pang taong yun, ako munang magdadala ng liwanag sa malungkot at madilimang mundo. Ayos ba yun, sir? Salamat, Angel. Sobrang abala ako sa trabaho. Kaya ngayon pa lamang ako nakipag-usap sa isang tao tungkol sa buhay ko. Puro kasi ako negosyo. Ang sarap pala sa pakiramdam. Pinagaan mo ang loob ko kahit papano. Pagkatapos kumain ni Carlos, ay nagtrabaho na ulit ito. Habang si Angel naman ay naglilinis ng mansyon. Pakanta-kanta pa siya habang inaalis ang mga alikabok sa picture frames. Isang litratong nakakuha ng kaniyang pansin. Litrato yun ng isang pamilya. May isang babae at lalaki na nasa 30s na at isang batang lalaki naman ang nakatayo sa gitna nila at nakasuot ng kulay asul na Superman shirt. Sa ngiti pa lamang ng batang lalaki ay nahulaan niya na agad kung sino ito. Ang cute naman ni Sir Carlos ng bata pa siya. Ang tambok pa ng pisngi niya, ang sarap pisilin. In fairness, maganda ang mami niya. Kahawig ni Carla Abellana. Yung tatay niya naman parang si Dingdong Dantes, matangkad at pogi. Kaya naman pala sobrang gwapo ni Sir eh. Anong tinitingnan mo? Napatalon sa gulat si Angel. Bigla na lang kasing nakatayo sa likuran niya, si Carlos. Nakakagulat ka naman po, sir. Hindi ko napansin ang pagdating mo. Ano bang tinitignan mo? At bakit nagsasalita ka ng mag-isa? Nakangiti niyang tinuro ang picture. Ang cute mo kasi dito, sir. Ang sa inyo ring tingnan ng pamilya mo. Kuha yan ng 7th birthday ko. Namumula ang mukha ko dahil inis na inis ako sa daddy ko. Bakit naman, sir? Gusto ko kasing magsuot ng damit na may mukha ni Spider-Man. Kaso, nagkamali nang binili si daddy. Superman shirt ang nabili niya. Wala akong choice kundi suotin na lang yung binili niya. Ang cute nga ng damit mo, sir eh. Yung damit lang ba? Siyempre pati yung nagsusuot, sir. Dahil dyan, dadagdagan ko ang sahod mo. Talaga po? Dadagdagan ko ng piso. Malakas na natawa si Angel. Sandaling panahon niya pa lamang nakilala si Carlos pero mas lalo pa siyang nakonsensya sa ginawa niya. Gusto niya nang maibalik sa lalong madaling panahon ang mga nanakaw niyang alahas. Kailangan niya lang maghanap ng tamang tiyempo at nag-iisip din siya
ng magandang paliwanag sa nagawa niyang pagnanakaw. Hindi siya stay-in kaya't nung sumapit ang gabi ay kinailangan na niyang umuwi. Hindi kasi siya pwedeng matulog sa mansyon ni Carlos dahil kailangan niya pang puntahan si Daisy sa ospital. "Uuwi na po ako, sir." Paalam niya habang nakasilip siya sa opisina ng amo niya. Sumimsim sa kape si Carlos at nag-angat ito ng tingin sa kanya. Napatayo pa ito. "Ihahatid na kita." "Nako, hindi na po kailangan, sir. Kaya ko naman pong umuwi ng mag-isa eh." "Pero gabi na. Delikado na sa daan. May susundo ba sa'yo?" "Maglalakad lang po ako. Huwag kang mag-alala sa akin, sir. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Kaya ko namang makipagrambulan sa kung sino man ang magtatangkang gumawa ng masama sa akin eh. Makikita nila ang karate moves ko kapag nagkataon. Mala-jacket yan pa naman ako pag gumalaw." "Fine. Basta mag-ingat ka." "Salamat, sir. Good night din po." Paglabas niya ng gate ay si Martin ang bumungad sa kanya. Nakasakay ito sa motor na walang plaka. "Sumakay ka na." "Anong ginagawa mo rito, Martin? Paano kapag nakita ka ni Sir Carlos?" "Nakatakip ang mukha natin nung inakyat natin ang mansyon. Hindi ako makikilala nun. Sumakay ka na. Bilis." "Bakit naman ako sasakay? Ano na naman ba ang trip mo? Pwede bang tantanan mo muna ako? At isa pa, kailangan ko pang pumunta sa ospital para tingnan si Daisy." May kinukuha si Martin sa bulsa ng jacket nito. Kaagad na kinabahan si Angel. "Hindi mo naman kailangan maglabas ng armas. Eto na, sasakay na ako. Chill ka lang. Beast mode ka na naman agad eh." Anya at umangkas na sa motor nito. Sobrang bilis ng pagpapatakbo ni Martin kaya halos humiwalay na ang kaluluwa niya. "Pwede bang bagalan mo naman ang pagpapatakbo mo, Martin? Magpapakamatay ka ba? Pwes, wag mo akong idamay. May binubuhay pa ako at marami pa akong plano sa buhay ko. Kung gusto mong mauna sa langit sa impyerno, ibaba mo muna ako." Tumigil ang motor ni Martin sa isang tulay. "Bumaba ka." Kaagad namang bumaba si Angel. "Ano bang ginagawa natin dito sa tulay ha?" "Sa ilalim ng tulay na ito." "Ay may pulis?" "Anong may pulis?" "Lyrics yun sa kanta." "Ang sinasabi ko ay, sa ilalim ng tulay na ito, kita itatapon kapag hindi mo nagawa ang gusto ko." Parang may bumara sa lalamunan ni Angel. "Ano nang balita kay Carlos Morris? Nakuha mo na ba ang loob niya? Nakawan mo na siya?" "Teka lang naman no, isang araw niyo pa lang ako nakilala. Hindi ko makukuha agad ang loob niya. Pero parang lumalambot na siya sa akin ng konti. At saka hindi ko siya pwedeng nakawan agad. Kapag ninakawan ko siya ngayon, ako agad ang magiging suspect. Makukulong ako." "Ang hina mo naman, Angel. Gamitin mo kaya yung mukha mo at katawan mo. Pati na yung maliit mong kukote. Akitin mo at paibigin mo siya para mas madali mo siyang mapirahan." Umawang ang labi ng dalaga at napahawak siya sa kaniyang ulo. "Hindi naman maliit ang utak ko ah. Mas maliit kaya yung sayo." Sinakal siya ni Martin. "Anong sinabi mo?" Biro lang. Hindi ka naman mabiro eh. High blood ka naman agad. Kumalma ka muna, okay?" "Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Siguraduhin mo lang na masusunod ang napag-usapan natin. Alam mo nang mangyayari sa'yo kapag hindi." Kinaumagahan ay maagang nagtungo sa mansyon si Angel. Mugto pa ang mata niya at wala siyang maayos na tulog. Nagsimula na ang chemotherapy ng pinsan niya at nalulungkot siya sa sitwasyon nito. Nakita niya kasi kung paano at gaano itong nahihirapan. "Kung pwede ko lang akuin ang lahat ng sakit at hirap na nararamdaman ni Daisy. Walang pagdadalawang isip ko yung haakuin." Bulong niya sa kawalan at kagad na tumingala para pigilan ang pagpatak ng nagbabadya niyang mga luha. "Bakit namamagay ang mata mo, Angel?" Usisa ni Carlos habang naghuhugas siya ng mga pinggan. Kanina pa napapansin ni Carlos ang mga mata niya, pero ngayon pa lamang ito nagkaroon ng lakas ng loob para magtanong. "May problema ka ba?" Tumigil siya sa paghuhugas para harapin ito. Tipid siyang ngumiti. Okay lang po ako, sir. Kinagat lang po to ng ipis." "Nakagat na rin naman ako ng ipis pero
Hindi naman ganyan ang itsura. Kung may problema ka, huwag kang magdalawang isip na magsabi sa akin. Baka matulungan kita. Sige, aalis muna ako. May meeting ako ngayon at mamayang hapon pa ako makakauwi. Ikaw na munang bahala dito sa mansyon. Okay po, sir. Naglakad na paalis si Carlos. Sinundan naman niya ito ng tingin. Huminga siya ng malalim at mariing na ikuyom ang kaniyang mga kamao. Gugustuhin mo pa rin kaya akong tulungan kapag nalaman mo ang pagnanakaw na ginawa ko, Sir Carlos? Noong sumapit ang tanghali ay napagpa siya ni Angel na maligo muna. Hindi kasi siya nakaligo kaninang umaga sa dami ng tumatakbo sa isip niya. May dala naman siyang mga damit at marami namang nakatambak na tuwalya sa cabinet ng mansyon kaya pwede siyang humiram ng isa ron. Init na siya kahit sinimulan na niyang ang pagligo. Aliw na aliw siya sa shower. Timba at habo lang kasi ang meron sa banyo nila. Kaya ngayon niya lamang ito naranasan. Pakanta-kanta pa siya at kumending-kending habang sinasabo ng hubad niyang katawan. Bumukas bigla ang pinto. Laking gulat ni Angel nang makita si Carlos. Hindi ko alam na nandito ka pala. Iihi sana ako. Paliwanag ni Carlos at namutla. Nagkatinginan silang dalawa. Nagtakip ng mga mata si Carlos at mabilis nitong isinara ang pinto. Kaagad namang tinakpan ni Angel ang pribadong parte ng kaniyang katawan. Bigla siyang nanghina at nahiya. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung anong uunahin niya. Tatapusin ba niya ang pagsasabon? Magbibihis na ba siya o kung paano niya pahaharapin si Carlos? Napasandal na lamang siya sa pader at napatampal sa kaniyang noo. Nakita ni Sir ang cupcake ko. Hindi pa naman ako nakapag-shave ngayong araw. Nakakahiya. Mukhang unggoy ang perlas ko ngayon sa sobrang balbon. Kamot ulo niyang sinabi. Niyakap niya ang kaniyang sarili. Nakita niya rin pati ang dalawang mahiwagang bundok ko na sina Chichi at Chacha. Paano pa ako haharap kay Sir nito? Lupa! Lamunin mo na lang ako. Ay, wala palang lupa dito. Sahig na lang. Sahig! Lamunin mo ako. Sa huli, ay tinapos na rin niya ang kanyang pagligo at nagpalit na siya ng damit. Malakas ang kabog ng dibdib niya. Habang naglalakad siya palabas ng banyo, luminga siya sa paligid. Uminit ng husto ang kanyang mga pisngi. Nang maalala na naman ang nangyari kanina. Nasaan na kaya ngayon si Sir Carlos? Baka na-trauma yun sa nakita niya. O baka nandiri. Hiyang-hiya niyang sinabi habang naglalakad papunta sa sala. Napaatras siya nang maabutan doon si Carlos. Nakaupo ito sa sofa at tulala para itong nakakita ng multo. Dahan-dahan niya itong nilapitan at kinalabit. Sa likuran ni Carlos siya dumaan kaya nagulat tuloy ito at nalaglag pa sa upuan. Mukha itong takot na takot. Hindi alam ni Angel kung matatawa ba siya o maaawa sa reaksyon ng kaniyang amo. Sir, yung nangyari po kanina. Nanlaki ang mga mata ni Carlos. Kumikibot pa ang labi nito. Pasensya ka na, Angel. Naiihinakot yun ang pinakamalapit na banyo. Hindi ko naman alam na nandun ka pala sa loob. Kung alam ko lang, hindi ko bubuksan yun at... Aksidente naman po yung nangyari. Ako nga po dapat ang humingi ng tawad eh. Na-offend ka pa yata sa nakita mo kanina, sir. Napakurap si Carlos. Kalimutan na lang po natin yon. Kung pwede po sana. Paulit-ulit na tumango si Carlos. Iya, kalimutan. Dapat lang. Kalimutan na natin yon. Pupunta muna ako sa kwarto ko. Halos madapa pa si Carlos sa pagmamadaling maglakad paalis. Noong sumapit ang 4:00 ng hapon, ay may dumaan na tindera ng kakanin. Kaagad itong tinawag ni Angel. Nakita niyang bibingka, kaya't napabili tuloy siya. Paborito niya kasi yun. Noong bata pa siya, madalas siyang ginagawa ng bibingka ng nanay niya. May kakanin business kasi ang pamilya nila noon. Napakasarap naman ito. Ipapatikim ko to kay Sir Carlos. Nakangiti niyang sinabi at kaagad na pinuntahan si Carlos sa opisina. Kumatok siya ng 3 beses hanggang sa
Narinig na niya ang budyat ni Carlos na pwede na siyang pumasok. Sir, may binili akong merienda. Masarap po ito. Tikman mo po. Masarap po ang bibingka na ito. Sa susunod ay, patitikman naman kita ng bibingka ko, sir. Marunong po kasi akong gumawa nun. Tinuruan ako ng nanay ko at may munting negosyo rin kami ng kakanin noon. Share ko lang po. Alok niya at nilapag ito sa harapan ni Carlos. Bibingka mo? Namutla bigla si Carlos. Kakaibang bibingka kasi ang nasa isip nito. Opo sir, bibingka ko po. Kapag natikman mo ang bibingka ko, hahanap-hanapin mo yun. Gagawin kita next time sir. Napalunok si Carlos at niluwagan ang kaniyang necktie. Sige, mukhang masarap nga yung bibingka mo. Sana matikman ko yung bibingka mo sa susunod. Anito at napaiwas ng tingin. Masaya nilang pinagsaluhan ang bibingka habang nagkukwentuhan sila. Hindi ka ba nahihirapan, sir? Nahihirapan saan? Sa pagbibilang sa maraming mong pera. Pabirong tugon ni Angel. Ang saya siguro ng ganiyang buhay, sir, no? Yung hindi mo na kailangang mamroblema sa pera. Kapag may gusto kang bilhin, mabibili mo agad. Hindi masaya, pero masarap. Masarap sa pakiramdam na nakakabili ako ng kahit ano dahil marami akong pera. Pero may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Mga bagay na tunay talagang nagpapasaya sa akin. Ano bang magpapasaya sa'yo, sir? Pamilya, Angel. Wala ako nun at hindi yun kayang bilhin ng pera ko. Saglit na namutawi ang katahimikan sa pagitan nila. Peking umubos si Angel. Sir, pwede ka namang bumuo ng sarili mong pamilya. Maghanap ka ng asawa mo at gumawa kayo ng anak. Sa ganung paraan may sarili ka ng pamilya. Wala pa akong planong mag-asawa. Pumangulumbaba si Angel at tinitigan ito sa mata. Kung may plano ka na sir, tawagan mo lang ako. Pwede ako mag-apply bilang asawa mo. Anong sinabi mo? Wala po. Masarap po yung bibingka? Masarap naman. Salamat. Sana yung bibingka mo na ang susunod kong matikman. Madalas seryoso si Carlos pero mabait naman itong amo. Kahit sobrang daldal at kulit ni Angel, hindi naman siya napapagalitan nito. Nakakasabay pa nga ito sa mga trip niya at kagad silang nagkakasundo. Ate Angel, bakit ang laki ng ngiti mo? Mapupunit na yata yung labi mo oh. Puna ni Daisy nung dinalaw niya ito sa ospital. Masaya lang ako kahit papano. Bumubuti ng pakiramdam mo. Yun ba talaga ate? O baka naman may love life ka na? Love life? Anong love life ang sinasabi mo? Wala akong ganyan. Hindi ako naniniwala sa'yo. May nakitang picture si Lola Bettina sa bag mo. Picture ng isang lalaki na mukhang Amerikano. May nakalagay ngang pangalan dun eh. Carlos Puyata. Sino ba yun ate? Jowa mo? Bakit hindi mo pa pinapakilala sa amin ni Lola? At saka hindi mo na siya nagpaalam sa akin bago kanya niligawan. Daisy, hindi ko jowa yon. Si Sir Carlos yun yung boss ko. Nagtatrabaho kasi ako bilang kasambahay sa mansyon niya mula umaga hanggang gabi. Kaya nga tuwing gabi na lang kita nabibisita dito eh. May bagong trabaho ka na ate? Hindi mo nabanggit yan sa amin ni Lola. Bahagyang natahimik si Angel. Hindi rin siya makatingin ng diretso kay Daisy. Ate, may nakausap akong isang cancer patient kanina nung lumabas kami para magpa-x-ray. Kasing edad ko lang din siya. Nabanggit niya na baka sa susunod na session ng chemo ko ay malagas na rin tong mga buhok ko. Makakalbo na ako, Ate Angel. Hindi na ako babae kasi wala na akong buhok. Malungkot na sinabi ng bata. Lumamlam ang mga mata ni Angel. Kaagad niya itong niyakap. May buhok man o wala, babae ka pa rin naman, Daisy. Wala naman ako sa posisyon mo para sabihing okay lang yan pero tutubo rin naman ulit yung buhok mo at yung mas maganda at shiny pa. Alam mo, mag-focus na lang tayo sa good news. Ano po ang good news, ate? Pwede ka nang makalabas bukas ng ospital. Babalik na lang tayo sa next session mo. Talaga po? Pero paano mo po nabayaran yung hospital bill, ate? Huwag mo nang isipin yun, Daisy. Ang mahalaga,
Makakauwi ka na bukas. Salamat Ate Angel. Salamat dahil hindi mo ako pinapabayaan. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Daisy. Salamat dahil lumalaban ka. Salamat dahil ang tapang-tapang mo. At higit sa lahat, salamat dahil hanggang ngayon ay kasama ka pa rin namin ni Lola Bettina. Pangako ko sa iyo na hindi kita iiwanan sa laban mong to. Nandito lang ako palagi sa tabi mo at gagawin ko ang lahat para magtuloy-tuloy ang pagpapagaling mo. May awa ang Diyos. Malalampasan din natin ang pagsubok na to. Tumunog ang cellphone ni Angel. Napatayo siya nang makita ang pangalan ni Martin sa screen. Sino yung tumatawag, ate? Bakit hindi mo sinasagot? Hindi naman to mahalaga, Daisy. Sagutin mo na, ate. Hindi naman yung tatawag ng paulit-ulit kung hindi yan importante eh. Napubuntong hininga si Angel at nagpaalam muna. Hindi niya kasi pwedeng sagutin sa loob ang tawag ni Martin. Ayaw niya namang iparinig kay Daisy ang mapag-uusapan nila. Hello, Martin. Hoy, Martin. Ano ba? Tatawag-tawag ka tapos hindi ka magsasalita dyan? May kumaladkad sa kanya papasok sa isang bakanting kwarto. Sisigaw na sana siya ngunit si Martin ang nakita niya. Bakit nagpunta ka na naman dito? Ang tagal mo kasing sumagot ng tawag. Nandito ko para sabihin sa'yo na iibahin natin ang plano. Paanong iibahin? Hindi na ikaw ang magnanakaw sa bahay ni Carlos. Ang kailangan mo nalang gawin ay ang sabihan kami kung kailan wala siya at ang pagbuksan mo kami ng gate. Pwede bang wag na lang natin siyang nakawan? Mabuting tao si Sir Carlos. Hindi dapat natin siya ginagawa ng masama, Martin. At saka ayaw mo bang magbagong buhay na? Hindi ka pa ba nagsasawa sa paggawa ng iligal? Ayaw mo bang gumawa ng tama kahit isang beses lang, ha? Umaasa pa rin ako na mananaig ang kabutihan dyan sa puso mo. Natahimik si Martin at hindi na ito muling umimik pa. Basta na lang din itong umalis. Nakahinga ng maluwag si Angel noong nawala na ito sa paningin niya. Napahagod siya sa kaniyang lieg. Akala ko magagalit na naman siya at sasakalin ako. Buti na lang hindi. At sana matauhan siya sa sinabi ko. Bulong niya sa kawalan at binalikan na si Daisy. Araw ng Sabado. Nakatayo si Angel sa gilid ng swimming pool habang may hawak-hawak na isang baso ng grape juice sa tuwalya. Nakatuon ang atensyon niya kay Carlos na abala naman sa paglangoy. Maya-maya pa ay umahon na ito. Napanganga siya at pasimple itong hinagod ng tingin. Mariin siyang napalunok. Kitang-kita lang naman ang mga mata niya, ang 6 na pandesal sa tiyan ni Carlos. Ang hat din itong tignan sa basa nitong buhok. Baka naman singilin na kita niyan, Angel. Pagbibiro ni Carlos. Sir? Bakit po? Kanina mo pa ako tinititigan. Baka dapat may bayad na. Pinamulahan ng pisngi si Angel at hiyang-hiya na iniabot ang juice kay Carlos. Iaabot niya rin sana ang tuwalya pero pinigilan nito ang kamay niya. Pwede bang ikaw nang magpuna sa akin? Parang may bumara sa lalamunan ni Angel. Bigla ring bumilis ang tibok ng kaniyang puso. Muli niyang hinagod ng tingin si Carlos at siya'y napas-sign of the cross. Huminga siya ng malalim tsaka niya dinampi ang tuwalya sa basa nitong katawan. Diyos ko po, Lord, ang aga-aga pa pero bakit ang init yata ng pakiramdam ko? At bakit ba ako ang pinagpunas niya ng katawan niya? May kamay naman siya. Hays, magre-reklamo pa ba ako? Hindi rin naman mahirap ang gawain to. Pwede yung buho ko naman ang punasan mo? Matangkad si Carlos kaya kinailangan pang tumayang kayad ni Angel para magpunas ng buhok nito. Kaso, nawalan siya ng balanse. Natumba siya at naitulak si Carlos. Pareho silang bumagsak sa semento at nadaganan niya ito. Nabasag naman ang basong hawak ni Carlos. Pareho silang nagulat sa nangyari at lalo na noong napagtanto nila kung gaano kalapit ang mukha nila sa isa't isa. Mas maganda ka pala sa malapitan. Komento ni Carlos at parang kumislap ang mga mata nito. Mas maganda sa malapitan? So, mas pangit ako sa malayo?
Tanong naman ni Angel sa kanyang isipan. Ang ganda mo, Angel. Bagay na bagay sa iyong pangalan mo. Para kang anghel na ipinadala sa akin ng langit. Sir? I like you. Po? Marami namang kwarto rito sa mansyon mo. Bakit dito sa pool area niyo pa ginagawa yan? Sabay-sabay silang napalingon sa lalaking dumating. Singkit ang mga mata, maputihang kutis, matangkad at may suot na salamin. Higit sa lahat, guwapo rin. Ang lalaking ito ay si Philip Chang, ang matalik na kaibigan ni Carlos. Isa itong half Filipino, half Chinese at isa itong kilalang doktor. Wala ba kayong balak tumayo? Nakakaasiwa kayong tingnan. Mabilis na tumayo si Angel at pulang-pulang mukha nito. Si Carlos naman ay masama ang tingin kay Philip. Ano naman ang ginagawa mo rito, Dr. Kwakwak? Ang ganda ng pangalan ko tapos Dr. Kwakwak pa rin ang tawag mo sa akin. Anong klaseng kaibigan ka? Sinasaktan mo ang feelings ko. Nakakunot lang ang noo ni Angel. Ngayon niya palang kasi nakita si Philip. Bigla na lamang humalakhak ang dalawang lalaki at nagyakapan. Binuhat pa ni Carlos si Philip at inikot-ikot sa ere. Napakurap si Angel at nagpipigil ng tawa sa dalawa. Dapat ako naman ang iikot mo sa ere. Ang bigat-bigat mo. Reklamo ni Carlos at binaba na si Philip. Umakbay naman si Philip sa kanya. Ang tagal mong hindi nagpakita sa akin . Akala ko ba, abala ka sa trabaho. Pero mukhang iba naman yatang tinatrabaho mo, Carlos. Ani Philip sabay suliap kay Angel. Sino naman ang magandang dilag na ito? Ako po si Angel. Kasambahay po ako ni Sir Carlos. Parang nakita na kita, Angel. Napakamot ng ulo si Angel at pilit na inaalala kung saan sila posibleng nagkita noon. Nanlaki ang mga mata niya nang matandaan na ito. Isa si Philip sa mga doktor na dumalaw noon sa pinsan niyang si Daisy. Saan kayo nagkita? Hindi naman siguro kayo mag-ex, no? Sabat ni Carlos at bigla itong sumeryoso. Sa ospital, yung pinsan niya kasi. Hindi na pinatapos pa ni Angel ang pagsasalita nito. Kagad niyang hinila palayo si Philip. Naiwan namang nagtataka si Carlos. Dok, sana wag mo nang banggitin pa kay Sir Carlos ang tungkol sa pinsan ko. Ayoko kasing malaman niya pa yon. Bakit naman? Basta po. Sige, hindi ko sasabihin kay Carlos pero sa isang kondisyon. Kahit anong kondisyon po gagawin ko. Basta din mo si Carlos kapag niligawan ka niya. Po? Humagalpak ng tawa si Philip. Nagbibiro lang ako. Sige, hindi ko babanggitin kay Carlos ang tungkol sa pinsan mong may cancer. Salamat po, Dok. Pero bakit ayaw mong malaman niya? Kasi ayokong tulungan niya ako. Bakit naman? Maraming pera yang si Carlos. Napalunok si Angel. Nakagawa ako ng masama sa kanya. Ninakawan ko siya. Ang kapal naman ng mukha ko kung bibigyan niya pa ako ng tulong. Saad ni Angel sa kaniyang isipan. Hapon na umalis ng mansyon si Philip. Napasarap at napahaba kasi ang usapan nila ni Carlos. Ang bait-bait ni Doc Philip, sir, no? Saad ni Angel habang sinusundan ng tingin ang papalayong sasakyan ni Philip. Kagad na sumimangot si Carlos. Mas mabait naman ako doon. Napanguso si Angel at napakamot ng ulo. Sino bang mas gwapo sa aming dalawa? Po? Bakit umabot sa ganyan ang usapan, sir? Hindi ka makasagot o baka naman nahihiya ka lang sabihin sa akin na mas gwapo si Philip sa paningin mo. Mas gusto mo na siya. Hay, mas pogi ako doon. Lamang ako ng 100,000 sa doktor na yon. At isa pa, may abs ako. Siya wala. May girlfriend na rin siya. Nagkasalubong ang mga kilay ni Angel. Hindi niya talaga maintindihan ang mga sinasabi ni Carlos. Si Philip o ako? Ikaw po, sir. Umawang ang labi ni Carlos. Para po sa akin mas gwapo ka kaysa kay Doc Philip.
Ngumisi si Carlos. Dadagdagan ko ang sahod mo. Dadagdagan? Sinabihan lang kitang gwapo, sir. Kung ganon, ikaw ng pinaka-gwapo sa lahat ng gwapo sa buong mundo. Binobola mo na ako. Tama na. Humagikik si Angel. Totoo naman talaga eh. Magmula nung nakilala ko si Sir Carlos, ay siya na lang ang nag-iisang gwapo sa paningin ko. Well, siya pa lang naman ang nakilala kong gwapo. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha ni Martin at Berto. Sabi niya sa isipan. Angel, malapit na nga palang birthday ko. Gusto kong maghanda tayo ng simpleng salo-salo. Uy, happy birthday, sir. Hindi ko pa birthday. E di para sa birthday mo na yung pagbati ko. Kailan ba ang birthday mo, sir? Next week na. Sige, sir. Maghahanda ako ng maraming pagkain. Lahat ng pagkain na alam kong lutuin ay lulutuin ko sa karawan mo. Gaano karami ang iimbitahin mo, sir? 3 lang. Ang konti naman po yata. Sino-sino bang invited, sir? Ikaw. Ako? Ang lola mo at ang pinsan mo. Po? Bakit naman yung pamilya ko, sir? Hindi ba dapat yung mga taong mahalaga sa'yo? Kagaya ni Doc Philip. Matalik mo siyang kaibigan kaya dapat imbitado siya sa mahalagang araw ng buhay mo. May flight papuntang Italy si Philip next week. Kaya nga dinalaw niya ako dito eh. Naunan na siyang bumati at magbigay ng regalo sa akin. Kasi hindi siya makakapunta sa birthday ko. At isa pa, gusto kong makilala ang pamilya mo, Angel. Mahalaga ka na sa akin kaya magiging mahalaga na rin sila sa akin. At saka, magpapaalam ako sa lola mo. Maitatanong pa sana siya pero may tumawag sa telepono ni Carlos. Ano namang ipapaalam niya kay Lola Bettina? Bakit naman ako mahalaga para sa kanya? Gusto niya rin ba ako? Charot, ang labo naman yatang mangyari yun. Imposible nga, magustuhan ako ng isang Carlos Morris. Sumapit na ang araw ng birthday ni Carlos. Magkatulong nilang inihahanda sa mesa ang mga pagkain habang hinihintay ang pagdating niya na Daisy at Lola Bettina. Happy birthday, Sir Carlos! 30 ka na! Ang tanda mo na! Pasensya ka na kung hindi pa dumarating sina Lola B at Daisy, sir ha? Ang sinabi kasi nila, may surpresa raw sila para sa'yo. Sobrang bongga siguro ng surpresa nila kahit hanggang ngayon ay wala pa rin sila dito. Natawa si Carlos. Maya-maya pa ay tumunog na ang doorbell. Excited na binuksan ni Angel ang gate. Ate Angel, ang laki naman ng bahay ng boss mo. Manghang sambit ni Daisy. Sobrang cute nitong tingnan sa suot nitong floral dress. Nakabraid din ang buhok nito. Konti pa lang ang nalalagas sa buhok ni Daisy kaya may kakapalan pa ito. Nagmano si Angel kay Lola Bettina at inaniyayahan na niyang pumasok ang mga ito. Magandang araw po. Bati ni Carlos at nagmano sa matanda. Napakagalang mo naman, iho. Saad naman ang matanda at napangiti. Binalingan ni Angel si Daisy na kanina pa nakanganga habang nakatitig kay Carlos. Marahan niya itong kinalabit. Daisy, okay ka lang ba? Bulong niya kaya napaangat ng tingin ng bata sa kanya. Ate, mukha siyang artista. Totoong tao ba talaga siya? Natatawang napailing si Angel at tinanguan ito. Parang siyang yung mga napapanood natin sa TV, ate. Wala naman tayong TV TV ng kapitbahay, ate. Natigil ang pag-uusap nila nang lumapit si Carlos. Lumuhod ito para pantayan si Daisy. May iniabot din itong stuffed toy na kulay asul. Regalo ko nga pala para sa'yo, Daphne. Bakit po ako may regalo? Ikaw po ang may birthday. At saka hindi po ako si Daphne. Ang pangalan ko po ay Daisy. Hango ang pangalan ko sa bulaklak. Ang Daisy kasi sumisimbolo sa joy o kasiyahan. Ang sabi po kasi ng mama ko, magmula nang pinanganak ako, nagkaroon ng saya ang buhay nila. Napahanga si Carlos sa talino ni Daisy. May dinukot si Daisy sa kanyang bulsa at iniabot niya ito kay Carlos. Isa itong bond paper na tinupi ng kalahati. May mga drawing at kulay. May nakasulat din na maikling birthday message. Sorry po natagalan kaming dumating. Tinapos ko po kasi ang paggawa nitong birthday card, Sir Pogi.
Wala po kasi akong pera pambili ng regalo. At ito lang po ang kaya kong ibigay. Sana po magustuhan mo at sana wag mong itapon kahit na ang pangit ng drawing ko. Daisy, ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa kaarawan ko. Bigla akong naalala sa yung mami ko. Tuwing birthday ko, binibigyan niya rin ako ng sulat. Nakakatuwa kang bata, Daisy. Umubo si Lola Bettina at may inilahad na isang libro. Sir Carlos, may regalo rin ako. Hindi ito kamahalan pero matutulungan ka nito. Mapapalinaw at mapapalawak nito ang isipan mo. Mapapagaan din ito ang kalooban mo. Sana magustuhan mo ang Bibliyang ito. Salamat po. Pangako iingatan ko ito, Lola Bettina. Magalang na tugon naman ni Carlos at tinanggap ang Biblia. Nagsimula na silang kumain at si Angel na ang nag-lead ng prayer. Napuno ng kwentuhan at tawanan ang mesa habang masaya nilang pinagsasaluhan ng mga pagkain. Aliw na aliw si Carlos sa pamilya ni Angel. Hindi nakakasawa ang mga kwento at aral na binabahagi ni Lola Bettina at nakakatawa naman ang mga hirit ni Daisy. Sa tagal na muhay ng mag-isa ni Carlos, ngayon niya na lang ulit naramdaman ng makumpleto. Ngayon na lang ulit siya nagkaroon ng maraming kasalo sa mesa at magmula nung nawala ang mga magulang niya, ngayon niya na lang ulit naranasan ng mag-celebrate ng masaya sa kaarawan niya. Nakatulog na si Daisy pagkatapos kumain, kaya nagpahinga na muna ito sa guest room kasama si Lola Bettina. Ang saya kasama ng pamilya mo. Mas naging espesyal ang araw na ito para sa akin. Ani Carlos habang binabasa ang birthday card na ibinigay ni Daisy kanina. Tumikim si Angel. Sir, may regalo rin po ako para sa'yo. Hindi naman pwedeng sila lang ang magbigay, no? Hindi ako magpapatalo. Binalingan siya nito. Hindi naman kailangan pero ano bang regalo mo para sa akin? May inilahad na maliit na paper bag si Angel. Ito po, Sir Carlos. Mumurahin lang po ito pero sana magustuhan mo pa rin. Binuksan ni Carlos ang paper bag at bumungad sa kaniyang isang keychain na may design yung smiley face. Nung una ko nakita yung keychain na yan, ikaw agad ang unang naisip ko, Sir Carlos. Smiley face. Para kapag nakita mo yan, palagi mong maalala na kahit gaano pa kasama o kalungkot ang araw mo, huwag mo sanang kalimutang ngumiti. Isasabit ko ito kasama ng mga susi ko. Salamat, Angel. Sobra kong na-appreciate tong binigay mo. Humakbang si Carlos papalapit sa kanya. Bahagya pa itong yumuko para pantayan ang mukha niya. Isang maling galaw lang ay pwede nang maglapat ang kanilang mga labi. Ngumisi si Carlos. Pwede mo ba akong batiin ulit? Happy birthday, sir! Natigilan si Angel nang nakawan siya ng halik ni Carlos. Kahit si Carlos ay nagulat din sa sarili nitong ginawa. Nagkatitigan silang dalawa. Marahang hinaplos ni Angel ang kaniyang labi. Yun ang first kiss niya. Ninakawan na siya ng halik pero wala man lang siyang naramdamang inis o galit, kundi kabaliktaran nito. Uminit ng husto ang kaniyang pisngi at bumilis ang tibok ng puso niya. Pasensya na. Hindi ako nakatiis. Pwede mo akong sampalin para makabawi ka sa ginawa ko. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko, Angel. Matagal ko nang pinipigilan ang damdamin ko pero siguro ito na ang tamang panahon para malaman mo ang tunay kong nararamdaman para sa'yo. Gusto kita, Angel. Gustong gusto kita. Gusto rin kita, sir. Umawang ang labi ni Carlos. Hindi ito makapaniwala sa narinig. Anong sinabi mo? Sasagot na sana si Angel pero biglang sumulpot si Lola Bettina. Angel, natatai ako. Saan ang banyo dito? Tanong nito at palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Napabuntong hininga si Angel at sinamahan muna ang kaniyang lola. Angel, mukhang seryoso ang pinag-uusapan ninyo ni Sir Carlos ah. Malalim na napaisip si Angel. Hanggang ngayon ay nawiwindang pa rin siya sa inamin ng boss niya.
Hindi niya inaasahan na ang lalaking kagaya ni Carlos ay magkakaroon ng interes sa kagaya niya. Ano bang pinag-usapan ninyo? Wala lang po yun la. Napakabait ni Sir Carlos no. Napakayaman, pero hindi siya mapagmataas. Hindi mayabang tapos gwapo pa. Ganon din kagwapo ang lolo mo noong kabataan niya. Namiss ko tuloy ang lolo Reynaldo mo. Sa mansyon na natulog ang pamilya ni Angel. Masyado na kasing gabi para umuwi pa ang mga ito. Nakatambay si Angel sa labas ng mansyon. Nakasandal siya sa pader at nakatingala sa langit. Hindi na sila nakapag-usap ulit ni Carlos pagkatapos nitong umamin. Naging abala kasi siya sa pakikipagkwentuhan sa lola niya. Hindi niya rin alam kung paano niya haharapin ang binata. Totoo ba talaga yung sinabi niya? O baka naman namali lang ako ng dinig? Bakit niya naman ako nagustuhan? Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Napasinghap siya nang may nag-abot ng jacket sa kanya. Gulat siyang napatingin kay Carlos na bigla na lamang sumulpot sa kaniyang gilid. Sir Carlos! Suotin mo tong jacket. Lumalamig na ang gabi. Kaagad niya namang sinunod ang sinabi nito. Salamat po, sir. Pwede ba nating ipagpatuloy ang napag-usapan natin kanina? Sir, kasi... Totoo ang mga sinabi ko kanina, Angel. Gusto talaga kita. Sana bigyan mo ko ng pagkakataon. Gusto kong manligaw sa'yo. Handa akong maghintay kung kailan ka magiging handa. Basta wag mo muna akong busted din ngayon. Pumasok na tayo sa loob. Magpahinga ka na. Tumango si Angel at magkasabay na silang pumasok sa loob ng mansyon. Sa kabila ng pag-amin ni Carlos, maayos pa rin ang pakikitungo nila sa isa't isa. Hindi sila nag-iwasan. Mas lalo pa nga silang naging malapit at mas lalo ring naging caring si Carlos sa kanya. Isang araw, inilagay ni Angel sa bulsa niya ang mga alahas bago siya pumunta sa mansyon. Balak niya na kasi itong ibalik kay Carlos. Gusto niyang aminin na ang katotohanan na siya ang nanloob sa bahay nito. Kanina pa siya humahanap ng tiyempo pero palaging may kausap sa telepono, si Carlos. Habang naglilinis siya, ay aksidenteng nalaglag sa sahig ang mga alahas. Mabilis niya itong dinampot ngunit huli na ang lahat. Bakit nasa iyo yan? Nanlaki ang mga mata niya. Kabado siyang napatingin kay Carlos. Hinablot ni Carlos ang mga alahas at galit nitong tiningnan si Angel. Bakit nasa yung mga alahas na ito? Itong mga alahas na nanakaw sa akin nung nakaraang buwan. Bakit nasa ito, Angel? Paano to napunta sa'yo, ha? Hindi ka ba magsasalita? Sir, kasi po, ano po kasi? Namumutla na si Angel at hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Plano niya nang sabihin ang tungkol sa mga alahas pero nauna na itong nalaman ni Carlos. Ang mga alahas na ito ang huling binigay sa akin ng mga magulang ko. Bago sila nawala. Ito ang pinakahuling alaala ko sa kanila. Sobrang nasaktan ako nung nawala to. Nagtataka lang ako kung bakit napunta to sa'yo. Isa ako sa mga nanloob sa mansyon nung gabing nawala yung alahas, Sir Carlos. Ako mismo ang kumuha niyan. Napaatras si Carlos. Ano? Sorry, nagkamali ako. Pero pinagsisihan ko naman agad. Pinagsisihan agad? Kung nagsisisi ka, dapat matagal mo na tong binalik sa akin. Dapat matagal mo nang inamin sa akin ang tungkol dito. Natakot kasi ako eh. Baka magalit ka at baka magtawag ka ng pulis. Pero bala ko namang sabihin ng lahat ngayon sa'yo. Naunahan mo lang ako. Pinagkatiwalaan kita, Angel. Alam ko. Sorry. Nag-apply ka bilang kasambahay dito para mas manakawan mo pa ako? Yun ang plano pero wala naman akong balak na nakawan ka pa. Gusto ko ngang ibalik yung mga alahas eh. Yung nararamdaman mo para sa akin, totoo ba yun, Angel? O baka gawa-gawa mo lang para mapaikot mo ko? Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo.
Kaya nga hindi ko pa magawang suklian ang pag-ibig mo dahil may tinatago ako sa'yo. Lumayas ka na. Sir, Ayoko nang makita pang pagmumukha mo dito. Sir Carlos. Galit na sinapak ni Carlos ang padera. Mariing napakagatlabi si Angel habang pinipigilan ang pagbagsak ng kanyang luha. Kung hindi ka alis, magtatawag ako ng pulis. May dahilan kung bakit ko ginawa. Wala akong pakialam. Lumayas ka na. Bago pa kita ipadakip sa mga pulis. Magpasalamat ka na lang na wala akong balak na ipakulong ka. Gustuhin man niyang magpaliwanag, wala na siyang magagawa dahil sarado ng isip ni Carlos ngayon. Nilisan na lamang niya ang mansyon bago pa siya ipahuli nito sa mga pulis. Umiiyak siya habang naglalakad pa uwi sa bahay nila. Pinagtitinginan siya ng mga tao. Lumalabo na ang mga mata niya sa dami ng luha niya. Hindi niya na maninag ang nilalakaran niya, kaya may nakabungguan siya. Angel! Pinunasan niya ang luha niya nang marinig ang isang pamilyar na boses. Ito ay si Berto na puno ng pag-aalalang nakatingin sa kanya. Bakit ka umiiyak, Angel? Alam na ni Sir Carlos ang totoo, Berto. Alam niya na isa ako sa nanloob sa mansyon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tapos si Martin pa. Pinagbabantaan niya ang buhay ko na kapag hindi nasunod ang plano. Itatapon niya sa ilalim ng tulay ang bangkay ko. Hindi mo na kailangang problemahin si Martin. Anong ibig mong sabihin? Wala na siya. Ano? Patay na si Martin. May nakalitan siya. Kasali pala yun sa isang gang. Ginantihan siya at winakasan ang buhay niya. Nakita ang bangkay niya sa tabi ng mga basurahan kaninang umaga. Wala na si Martin, kaya hindi mo na kailangang matakot pa sa kanya. Wala nang magbabanta sa buhay mo. Napakurap si Angel. At yung kay Sir Carlos, aakuin ko ang lahat. Hindi ko hahayaang makulong ka, Angel. Sasabihin ko na wala ka naman talagang kasalanan at pinilit lang kita na sumama. Gagawin mo yun para sa akin, Berto? Mukha lang akong loko-loko, pero tunay ang nararamdaman ko para sa'yo, Angel. Alam kong hindi mo ako matitipuhan at alam ko rin na hindi mo masusuklian ang pagmamahal ko. Pero ayokong nakikita kang nahihirapan. Mabilis bumuhos sa mga luha ni Angel. Pag-uwi niya sa bahay nila, ay ikwento niya sa lola niya ang lahat ng nangyari. Yung tungkol sa pagnanakaw at yung tungkol sa mga pagbabanta ni Martin. Buong akala niya ay kamumuhian siya ng kaniyang lola pero niyakap lang siya nito at pinangaralan. Gulong-gulo kasi ang isip ko noon, La. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para kay Daisy. Kaya naisipan kong kumapit sa patalim. Sorry, La. Puro kabutihang asa lang tinuro mo sa akin pero nagawa akong magnakaw. Nakakahiya ako. Mahal pa rin kita kahit ganyan ka, Apo. Mali ang magnakaw pero ang mahalagay na pagtanto mo ang mali mo. Kapag kumalma na si Sir Carlos, humingi ka ulit ng tawad sa kanya at ipaliwanag mo ang lahat. Lumipas ang ilang araw. Naghanap ng bagong trabaho si Angel. Paminsan-minsan ay dinadaanan niya pa rin ang mansyon para sana makita si Carlos pero palagi itong wala at minsan ay naabutan niya itong paalis na para sa trabaho. Palagi na lang matamlay at malungkot si Angel. Kahit wag nang bumalik ang kung anong meron kami, basta mapatawad niya lang ako. Bulong niya sa kawalan at malalim siyang napabuntong hininga. Isang umaga, habang naghahanda siya ng agahan, ay paulit-ulit niyang tinatawagan ang pangalan ni Daisy. Daisy, halika na dito. Lumabas ng kwarto si Lola Bettina. Apo, nawawala si Daisy. Po? Saan naman nagpunta ang batang yun, La? Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na bawal siyang lumabas. Mahina pa ang katawan niya at baka kung anong sakit pang makuha niya pa sa labas. Hahanapin ko muna si Daisy, La. Naglakad siya papalapit sa pinto. Nung binuksan niya ito, ay hindi siya makapaniwala sa bumungad sa kanya. Nakatayo kasi doon si Daisy kasama si Carlos. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata. Sir Carlos? Anong ginagawa mo dito? Pasensya na, Angel.
Pinunta namin siya ni Daisy. Sabat ni Berto na nasa likuran pala ni Carlos. Nagpasama ako kay Kuya Berto, ate. Sinabi ko kay Sir Pogi ang lahat. Ate Angel, sinabi ko na ako ang dahilan kung bakit nagawa mong magnakaw. Bakit alam mo ang tungkol dyan, Daisy? Narinig ko yung pag-uusap ninyo ni Lola Bettina, ate. Sorry kung nakagawa ka ng kasalanan dahil sa sakit ko. Hayaan na muna natin silang makapag-usap. Pagsingit ni Lola Bettina sa usapan at hinila sina Berto at Daisy papunta sa kusina. Silang dalaw na lang naiwan. Naluluhang tiningnan ni Angel si Carlos. Matagal na nung huli niyang nasilayan sa malapitan ng mukha nito. Niyakap siya ng mahigpit ni Carlos. I'm sorry, Angel. Pasensya kung naging sarado ang isip ko sa mga dahilan mo. Namiss kita. Gumanti ng yakap si Angel at sinabing, Namiss din kita, Sir Carlos. Umupo na muna sila sa sofa, hindi mapaghiwalay ang kanilang mga kamay. Mahigpit ang pagkakahawak ni Angel sa kamay nito. Bigla na lang pumunta si Daisy sa bahay kasama si Berto. Inamin sa akin ni Berto na kasama mo siya nung inakyat niyo ang bahay ko at sinabi niya rin na handa siyang magpakulong. Pero wala akong balak na gawin yun sa kanya. Sapat na sa akin ang paghingi niya ng tawad. At nangako na rin naman siya na magbabago na siya. At yun palang raw ang unang beses niyang ginawa yun. Mukha lang hindi mapagkakatiwalaan si Berto. Pero kagaya ko ay, yun din ang unang beses niyang magnakaw. Wala rin siyang inagrabyadong tao. Mabuting tao siya. Umiyak si Daisy sa harapan ko kanina habang nagkikwento. May cancer pala siya at kaya mo naisipang magnakaw ay para may pambayad ka sa chemotherapy niya. May malalim palang dahilan kung bakit mo nagawa yun, Angel. Ngayon ay naiintindihan ko na ang lahat at pinapatawad na kita. Salamat, Sir Carlos. Pero hindi ko kinukonsinti yung ginawa niyo. Umaasa ako na hindi na yun mauulit pa. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako, Angel. Bakit ba hindi mo binanggit sa akin ang tungkol sa sakit ni Daisy? Eh di sana nakatulong ako. Hindi naman kasi ako karapat-dapat tulungan pagkatapos ng nagawa ko sa'yo. Hinalika ni Carlos ang kamay niya. Nagpunta rin pala ako dito para personal na ipaalam sa'yo na ako nang bahala sa lahat ng gagastusin sa pagpapagamot ni Daisy. Halos malaglag ang panga ni Angel. Sa sobrang saya niya ay niyakap niya ito. Talaga? Maraming salamat, Sir Carlos. Nakikita ko kasi ang sarili ko kay Daisy. Kagaya niya, nagkaroon din ako ng cancer. Pero gumaling na ako. Gusto ko ring makatulong para mas mapahaba pang buhay niya. Nakikita ko na marami pa siyang maaabot sa buhay. Gusto ko ring matupad niya ang mga pangarap niya. Maraming salamat talaga. Pero sa isang kondisyon. Kumalas sa yakap si Angel. Anong kondisyon po? Kahit ano gagawin ko, Sir Carlos. Ang gusto ko ay huwag mo na akong tawaging Sir. Carlos na lang. Malapit mo na akong maging nobyo. Kaya hindi mo dapat ako sinisir. Napamaang si Angel. Gusto mo pa rin ako? Hindi naman na walang nararamdaman ko para sa iyo, Angel. Sa katunayan ay mas lalo pa kitang minahal. Napahanga mo ko sa pagmamahal mo sa pamilya mo. Sana, maranasan ko rin ang ganyang pagmamahal. Hindi pwede. Sabat ni Berto at umupo pa ito sa gitna nila. Hindi ako makakapayag na maging kayong dalawa. Kinalabit ito ni Angel. Hoy Berto, anong drama mo? Di ba nag-usap na tayo tungkol sa feelings mo? Ayoko nga kasing pumayag, Angel. Akin ka lang dapat. Giit pa ni Berto. Umubo ng napakalakas si Carlos. Anong sinabi mo, Berto? Humalakak si Berto at kagad na nag-peace sign. Nagbibiro lang ako, boss. Hindi ko agawin sa'yo si Angel. Marami naman siguro akong mahanap na chicks. Yung mas maganda pa sa kanya. Mag-move on na ako. Matagal naman na akong walang pag-asa sa kanya eh. Bawi ni Berto at kagad na lumayo bago pa mainis si Carlos. Basta, kapag kinasal kayo, imbitado ako ah. Kahit ako na lang ang taga-ubos sa ulo ng litsyong baboy. Masaya si Angel dahil maayos ng lahat. Nagkapatawanan na
at handa na silang magsimula ng panibagong buhay. At kahit nakakalungkot ang sinapit ni Martin, hindi pa rin maiwasang maging masaya ni Angel. Wala nang banta sa buhay niya at wala nang mag-uutos sa kanya para gumawa ng masama. Nakisabay na sa agahan nila sina Carlos at Berto. Ayos ka lang? Kanina ka pa nakatitig kay Berto. Mas gusto mo na ba siya kaysa sa akin? Mahinang natawa si Angel. Ikaw ang gusto ko, hindi si Berto. Kayong lahat naman ang tinitingnan ko eh. Umarko ang kilay ni Carlos. Bakit mo naman kami tinitingnan? Masaya lang ako. Kasama ko ngayong araw sa isang mesang lahat ng taong naging parte ng buhay ko. Si Lola Bettina na palaging nakaalalay sa akin. Si Daisy na pinanguhugutan ko ng lakas at ang nagbibigay sa akin ng saya. Si Berto na kahit makulit at loko-loko ay naging kaibigan ko. At higit sa lahat, hinaplos niya ang kamay ni Carlos. Masaya ako dahil nandito ka. Ikaw ang lalaking pinakamamahal ko, Carlos. Isa ka rin sa nagbibigay ng saya sa akin. At salamat dahil napatawad mo ko. At tutulungan mo pa si Daisy sa pagpapagamot niya. Napakasaya ko. Ano ba ang nagawa ko? Bakit ganito ko ka-bless ngayon? Deserve mong maging masaya, Angel. Gusto ko ring malaman mo na isa ka sa nagpapasaya sa akin at mahal na mahal din kita. Lalanggamin na tayo dito sa sobrang tamis ng mga salita ninyo. Respeto naman kay Lola Bettina at sa single na kagaya ko. Kapag ako nakahanap ng syota, panis kayong dalaw sa akin. Iinggitin ko rin kayo. Ani Berto at sumimangot. Magjowa na po ba kayo, Ate Angel at Kuya Carlos? Tanong naman ni Daisy at humagikit. Hindi pa. Hindi pa niya ako sinasagot. Oo, Daisy. Kami na ni Carlos. Sabi naman ni Angel, kaya't napangangang binata at gulat siyang binalingan. Tayo na? Kailan pa? Ngayon lang. Sinasagot na kita, Carlos. Nakakakilig naman kayong dalawa. Sana all. Komento ni Berto at pumalakpak. Masaya ako para sa inyong dalawa, apo. Ako rin, ate. Masayang-masaya ako na mahal niyong isa't isa. Pareho kayong maswerte sa isa't isa. SS po. Kumunot ang noo ni Angel. Anong ibig sabihin ng SS, Daisy? Screenshot ba? Hindi po, ate. Ang ibig sabihin po ng SS ay stay strong. Sana maging strong ang pagmamahalan at samahan yung dalawa ni Kuya Carlos. Bakit alam mo ng mga ganyan? Puna ni Angel at natawa. Tayo na ba talaga, Angel? Bulong ni Carlos. Oo, walang halong biro. Hindi ka na rin nananaginip at hindi ito. Guni-guni lang. Nobyo na kita at nobyo mo na ako. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw ni Berto. Mabuhay ang bagong kasal! Paggaya naman ni Daisy at nagtaas pa ng dalawang kamay. Kayong dalawa talaga, puro kayo kalokohan. Saway ni Angel at pinandilatan ang mga ito. Pero pinagtawanan lang siya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Pinag-aral ulit ni Carlos si Angel. Matagal na kasing pangarap ni Angel ang makabalik sa pag-aaral at noong nalaman yun ni Carlos, kaagad siyang in-enroll nito sa ALS. Si Lola Bettina naman ay tinulungan din ni Carlos na maipatayong muli ang nagsara nitong kakanin business noon at naging patok agad ito dahil masarap ang mga binibentang kakanin. Si Daisy naman ay nagpatuloy na sa pagkikimo at mas bumubuti na ang pakalagayan nito. Akala ko ba hindi mo ako masusundo ngayon? Di ba may meeting ka pa, mahal? Gulat na tanong ni Angel noong tumigil sa harapan niya ang motor ni Carlos. Napakagatlabi siya nang makita ito. Sobrang hating na ni Carlos habang nakasakay sa motor at lalo na noong nagtanggal ito ng helmet. Ako naman ang boss. Hawak ko ang oras ko at kung gusto mo, ilalaan ko lahat ng oras ko sa'yo. Hirit ni Carlos kaya't napangiti siya. Nagtilian ang mga kaklase ni Angel. Napakamot siya ng ulo at ipinasuot niya ulit kay Carlos ang helmet. Masyado nang maraming nahuhumaling sa pagmumukha mo. Ang dami ko talagang kaagaw sa'yo. Huwag mo nalang tanggalin yung helmet ha. Baka pag nasaan ka pa nila. Simangot niya. Akala ko ba hindi ka selosa? Hindi naman talaga.
Hindi kaya ako nagsiselos. May dapat ba akong ipagselos? Pinisil ni Carlos ang ilong niya. Wala ma'am. Sayong-sayo ako. Mula ulo hanggang paa. Pagmamayari mo ang puso ko. At saka wala kang kaagaw sa akin. Hindi naman nila ako maagaw sa'yo. Pinamulahan ng pisngi si Angel. Para na siyang maiihi sa sobrang kilig. Nakakainis talaga ang banat mong ganyan. Ang bilis na naman tuloy ng tibok ng puso ko, Carlos Maurice. Biglang natahimik si Carlos at seryosong napatitig sa mukha niya. Na-conscious tuloy siya sa itsura niya. Kagad niyang kinuha ang maliit na salamin sa bag niya para tingnan kung may dumi ba siya sa mukha. Bakit ganyan kang makatingin sa akin, mahal? May dumi ba ako sa mukha ko? Hinaplos nito ang pisngi niya. Ang ganda mo talaga, Angel. Hindi ako magsasawang titigan ang mukha mo araw-araw. Para kang anghel sa sobrang ganda mo. Ikaw ang totoong anghel sa ating dalawa, Carlos. Para kang anghel na hulog sa akin ng langit. Ang swerte-swerte ko sa'yo. Masaya ako na nakilala kita at naging nobyo pa. Mas sasaya ka kapag naging asawa mo na ako. Asawa? Bigla na lang bumaba sa motor si Carlos at lumuhod ito sa harapan niya. Bakit ka lumuluhod dyan? May tae ng pusa, oh. Sita ni Angel at pilit itong hinihila patayo. Angel Santos, will you marry me? Luminga sa paligid si Angel. Marami nang nakatingin sa kanila at may pumapalakpak pa at naghihiyawan. Pangako magiging mabuting asawa ko sa'yo. Hindi rin sasakit ang ulo mo sa akin. Mas saalagaan at mas lalo pa kitang mamahalin. Payag ka bang magpakasal sa akin? Oo, Carlos Maurice. Pakakasalan kita. Kahit ngayon na. Isinuot na nito ang singsing sa daliri niya. Tumayo na rin si Carlos at niyakap siya at pinupog ng halik sa pisngi, sa noo at sa labi. Mahal na mahal kita, Angel. Mahal na mahal din kita, Carlos. Makalipas ang ilang taon, mas nagbago ng mga buhay nila. Kasal na sina Angel at Carlos at may isang anak na rin sila at pinangalanan nila itong Karel. 8 taong gulang na ito at isa ng grade 1 student. Si Angel naman ay nag-aaral na rin para maging isang ganap na doktora. Unti-unti na niyang tinutupad ang pangarap ng mga magulang niya para sa kanya. Si Lola Bettina naman ay nakatagpo ulit ng pag-ibig. Nagkita kasi ulit sila ng ex at unang nobyo niya at muling nanumbalik ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Noong nakaraang taon ay kinasal silang dalawa ng kasintahan niyang si Lolo Javier na isang businessman. Si Berto naman ay isa ng ganap na pulis. Pinag-aral din kasi ito ni Carlos at dahil sa pagsisikap ay nakapagtapos ito. May nobya na rin si Berto ng 2 taon. Ito ay si Christine. Maganda, mabait at isa ring pulis. At sa huli, cancer-free na si Daisy. Dahil sa pananalig nila sa Diyos at sa pagtutulungan nila, matagumpay na natapos ni Daisy ang kanyang chemotherapy. Nakabalik na rin siya sa pag-aaral at nasa huling taon na siya ng high school. Consistent honor student ito at madalas sumasali sa mga drawing contest at nananalo palagi. Karel, anong ginagawa mo? Tanong ni Daisy at sinilip ang pinagkakaabalahan ng anak niyang si Karel. Dinadrawing ko po kayong family ko, Mama. Tiningnan niya ang drawing nito at natawa siya. Mama, bakit ka po tumatawa? Hindi ako tumatawa, anak. Masaya lang ako. Napakaganda kasi ng drawing mo. Si Tita Daisy po ang nagturo sa aking mag-drawing. Sino-sino ba yung dinadrawing mo dyan? Ito pong una ay si Lola Bettina. Bakit kulang ng isang kamay si Lola Bettina dyan? 2 po ang kamay niya. Nakatago lang yung isa. Aha, sino naman tong walang buhok? Yan po si Tito Berto. Ha? May buhok naman ng Tito Berto mo ah. Ang sabi po kasi ni Tita Christine, makakalbo niya si Tito Berto kapag hindi pa ito pumayag na magpakasal sila. Napatampal ng noo si Angela.
Ang advance mo naman anak. Kinalbo mo na agad dito si Berto, wala pang kasal. Ayos ah. Nasa naman ako dyan sa drawing mo? Itinuro ni Karel ang babaeng may dilaw na buhok. Bakit naman dilaw ang buhok ko dyan? Hindi pa naman ako nagpapakulay ng buhok. Naubos na po kasi yung color black na crayons, Mama. Bagay naman po sa inyo ang color yellow na buhok. Para kang mais. Malakas na natawa si Angel. Joker ka talaga pagkalaki mo, anak. Habang nagkukulitan sila, ay dumating naman si Carlos na kakabalik lang mula sa pagja-jogging. Kasama pa nito si Berto na halos wala ng lakas. Napakalayo kasi ng tinakbo nila. Nakipaglaro muna si Karel kay Berto habang nilalambing naman ni Carlos si Angel. At sa paglipas pa ng maraming taon ay patuloy na namutawi ang pagmamahalan at kasiyahan sa kanilang pamilya. Ang kwentong ito'y nagturo sa atin ng maraming aral. Una, mahalaga ang pagmamahalan ng pamilya. Sa pamilya tayo humuhugot ng lakas para sa paglaban natin sa bawat araw na lumilipas. Kagaya na lamang ni Angel, ang pamilya niya ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon at pag-asa. Ginagawa niyang lahat para lang matulungan sila. Pangalawa, itinuro sa atin na kahit gaano pa kahirap ang buhay, hindi dapat tayo kumakapit sa masamang gawain. Dahil ang paggawa ng masama ay may kaakibat na kaparusahan. At dapat pag-isipan natin ng mabuti ang mga bagay at huwag magpadalos-dalos sa paggawa ng desisyon sa buhay. Pangatlo, mahalaga ang pagsasabi ng totoo. Kapag ang isang lihim ay matagal mong kinimkim, mas lalo kang mahihirapang itago ito o aminin. Kagaya na lamang ni Angel, huli na ang lahat ng inamin niya ang pagkakamaling nagawa niya. Pang-apat, mahalaga ang magpatawad at ang paghingi ng tawad. Ito ay nagbibigay ng kaayusan, ng samahan at nagbibigay din ito ng kapayapaan sa ating puso at isipan. Kagaya na lamang ni Carlos na mas piniling patawarin sina Berto at Angel. Nagkaayos sila at naging isang masayang pamilya pa. At higit sa lahat, magsilbing halimbawa sana si Daisy sa ating lahat na sa kabila ng hirap na pinagdaanan nito ay lumaban pa rin ito at naging matapang. Sa murang edad ay hinarap nito ang mga hamon. Naging matatag siya at hindi nagpatalo sa sakit niya. Lumaban at hindi nagpadaig. Wakas! Isang maligayang pakikinig po sa inyong lahat at shoutout muna tayo sa ating mga avid listeners. Good day po, pa-shoutout Sheila White from Australia. Good day po, shoutout po Josephine Mascud from Midsayap, Cotabato. Hi Miss Siren, pa-shoutout naman po ako, avid listener mo ako. Genevieve from OFW ng Morocco. Good day po, pa-shoutout po Mercy Musada from Mapandan, Pangasinan. Good evening, shoutout po Eva Cortez from Japan. Hi Miss Siren, saan ka ba nagmumula at grabing kilig ang nabibigay mo sa akin? Paulit-ulit ko na lang ninanamnamang maganda mong tinig, lalo na pag nagiging lalaki na. Yung boses mong nanunuot sa aking kalamnan, lalo na kapag kay Kona ng storya na binabasa mo. Always listening Miss Siren, pa-shoutout po Janeline Gallie from Hong Kong and MJ Giray from Pampanga also listening. God bless you always po. Pa-shoutout po Julian Perez from Hong Kong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa ating channel. Dahil sa inyo, tuloy-tuloy ang ating mga kwento at inspirasyon. Kung gusto mo ring ma-shoutout, i-comment lang sa baba ang inyong pangalan at baka ikaw nang mabanggit sa next video. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.